ng Quirino Avenue matatagpuan ng Estero de Paco. Mula doon ay daang-daang pamilya ang na-relocate para malinis ang Ilog Pasig. Bagong pangarap, bagong buhay. Dito sa kalye ng Quirino Avenue matatagpuan ng Estero de Paco. Sa ilalim ng tulay na ito ay nagtayong halos 100 pamilya ng kanilang mga barong-barong. Araw-araw tinitiis nila ang masangsang na amoy ng ilog. Di raw nila ginusto ang ganitong klase ng buhay pero wala naman silang ibang matitirahan. Pero umaasa pa rin sila na balang araw ay may sasagip sa kanila. Bago po kayo relocate. Sa kalye ng Quirino Avenue, naging pangkaraniwang tanawin na ang mga barong-barong sa ilalim ng tulay ng Estero de Paco. Ang karamihan sa mga pamilya dito ay bumilang na mahigit 10 taong paninirahan dito. Di alintana ang masangsang na amoy ng ilog. Ang nagsisilbi nilang bantay dito hindi mga aso, kundi mga dagang nagpapabalik-balik sa ilalim ng kanilang mga bahay. Isa sa pinakamatagal nang naninirahan dito si Aling Benilda Seroy. Mahigit 2 dekada na sila ditong mag-asawa, kasama ang kanilang 5 anak. Naubusan na raw sila ng pwesto na makapagtayo ng barong-barong sa gilid ng estero, kaya dito na lamang sila sumiksik sa ilalim ng tulay. Graan po! Dahil sa sobrang sikip, nahirapan akong pasukin ang bahay ng pamilya Seroy. Lakad bibi ang dapat gawin para hindi ka mauntog. Hindi ka pala pwedeng tumayo dito. Upo lang ho, ma'am. Upo lang, ano? Nagulat ako na di lamang pala sila ang nakatira dito, kundi marami pang iba. Abay, mistula pala itong isang apartment. Ito ang bahay namin. Ito, ano to? Ay, ito po, may mga nakatira na po dyan. Ibig sabihin, Oo. hindi pa to sa inyo, ha? Hindi pa po. Isang bahagi lang nito? Opo. Apartment din pala to? Parang nga sasabihin, parang nicho eh. Bali, ayan, sa bungad, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May natutulog pa dyan, pamilya rin. Ayan, ito pa ula to. Ang maliit na bahaging ito lamang ang teritoryo ng pamilya Seroy. Yung dito na lang din, sinakop na lang namin para magkasya kami. Bali yung gamit lang, dyan lang siya. Saan tutulog? Dyan po. Dito? Dyan yung lapad na yan. Ito kumbaga yung tulugan? Opo, yan. Ito lalagay ng gamit? Oo. Saan ang inyong CR? Bali doon lang po. Doon. Saan? Ito na lang. Yun lang, yung bato lang na yun. Wala kaming CR na bagay sabihin, parang inaano lang namin, tas ahagis lang doon sa ilog. Walang kuryente sa loob ng bahay, kaya tanging gasera ang nagbibigay ng liwanag dito. Kalbaryo daw ang bawat araw nila, pero tinitiis na lang daw dahil wala naman silang kakayahang mangupahan. Mahirap talaga kung sa mahirap kasi ang tulog namin dito parang balagbag. Minsan may sa paanan, may sa ulunan, tapos hilera kaming ganyan. Ito yung kanilang ulunan at saka tanawin. Itong madilim at nangingitim na ilog, may nakalutang pang mga basura. Hindi ko lubos maisip na araw-araw itong kanilang nalalanghap. Pero anumang alingasaw na amoy ng estero ay nakasanayan na raw ng kanilang mga anak. Sanay na talaga sila. Kumbaga sa talagang hindi na nila inaalintana yung amoy kung anong klaseng amoy. Bukod sa mga sakit na maaaring makuha ng pamilya sa pagtira rito, bukol sa ulo rin ang inaabot nila sa tuwing mauumpog sa biglaang pagtayo. At sa tuwing lilipas ang araw, iisa lang ang palagi nilang dasal at inaasam-asam. Magkaroon ng sarili, matawag na sarili, na makahiga ka man lang ng maayos sa sarili mong bahay. Iniisip ko, para rin sa kapakanan ng mga anak ko, maglalakihan sila. Nito lamang Hunyo 9, tila dininig ng langit ang panalangin ni Aling Benilda. Kabilang sila sa mga unang batch ng pamilyang mabibigyan ng bagong tahanan ng ABS-CBN Foundation sa pamamagitan ng Bayan ni Juan sa Calauan. Layunin kasi ng kapit-bisig para sa Ilog Pasig na alisin ang mga kabahayang nasa gilid ng sapa
upang maibalik ang dating malinis na tubig ng Ilog Pasig. Ang Estero de Paco ay isa lamang sa marami pang sanga o tributary ng Ilog Pasig. Ang duming namamalagi rito ay dumadaloy sa Ilog Pasig. Kaagapay din sa proyekto ang Department of Environment and Natural Resources, National Housing Authority, local government at pribadong sektor. Hindi naman siguro kaila, malaki talaga ang nadadagdag sa load ng pollution dahil dun sa open defecation, no, ibig sabihin yung dumi, no, talagang diretso sa tubig yun. So that, apart from that is yung kailangan din talaga sila malikas kasi peligroso yung manirahan ka sa estero mismo. No? Pag tumaas ang tubig, talagang maaanod ka. No? At saka bago naman namin malinis din talaga yung tubig, kailangan medyo masugpo mo yung pumapasok na dumi. Matagal na nilang kinausap ang pamilyang nakatira dito para ihanda sila sa gagawing paglipat sa bayan ni Juan sa Calauan, Laguna. Siyempre, una-una nangangamba pa rin dahil kung totoo man yung sinasabi na hindi na kami luluwas ng Maynila para hanapin pa yung hanap buhay at nandun na. Salamat naman kung ganun.